Alam niyo mga kababayan, para po sa akin, in my opinion mukhang mahihirapan po talaga si VP Sara na i-justify or patunayan na may mga totoong taong naka-receive ng confidential fund niya sa OBP or sa DepEd, no? Dahil pagkatapos po nating malaman na iba't ibang pangalan na hindi makatotohanan, yung mga Piatos, yung mga chichirya, may Dingdong, may Nova yata, and then meron pang mga grocery, pangalan ng restaurant. Ito po yung pinaka-latest mga kababayan. Pangalan po ni Marian Rivera, at pangalan po ni Kong Cheljokno, ang sinasabing nakatanggap daw po ng confidential fund galing po sa DepEd. Ayan mga kababayan. So yung mga pangalan ng chichirya, gulay, restaurant, grocery at kung ano-ano pang pagkain, this time naman po pangalan po ng artista at kilalang personalidad sa politics po, si Congressman Cheljokno. So paano kaya patutunayan ni VP Sara na may mga totoong tao talaga na nakatanggap po ng rewards from confidential fund? Ayan po, no? Paano nila papatunayan yan? Kasi kung kaya nilang patunayan yan, dapat noon pa, sa COA pa lang at saka sa Quadcom pa lang, nakapag-present na po sila ng documentation para patunayan na sandali, may mga totoong tao talaga na naka-receive ng pera from confidential fund ng OBP at ng DepEd, no? Hindi na dapat yan na-escalate sa impeachment. Hindi na nga yan dapat na-escalate sa hearing ng Quadcom. Dapat sa COA pa lang, napatunayan na nila na may mga legit na tao, no? At wala silang maipresent na picture, wala silang maipresent na real identity. Hindi naman kailangan isa publiko kasi ang palusot ng mga DDS confidential fund nga Bakit kailangan ipakita, no? Kung ganyan ang katwiran ng mga DDS na ang confidential fund ay hindi dapat binubusisi dahil confidential, pupuntahan lahat ng politiko yung pondong yan. Lahat sila manghihingi ng confidential fund at mauuwi yan sa katiwalian, makukurakot yan kasi alam nila na hindi ito mabubusisi, hindi bubusisiin, tapos ipagtatanggol nyo pa, hindi ba? So, mga interest lang talaga ng politiko ang pinagtatanggol ng mga DDS. Hindi ang interest ng kapwa niyo Pilipino, hindi interest ng mga Pilipino, hindi interest ng bansa, no? Kayang-kaya naman patunayan niya ni VP Sara kung meron siya talaga mga real identity ng mga taong yan, ng listahan ng mga totoong identity ng mga nakatanggap ng reward from confidential fund. Kayang-kaya niya yung patunayan sa COA pa lang. Kung sila-sila lang naman ang nag-uusap, hindi naman kailangan isa publiko Sasabihin lang ng COA, napatunayan na po. Nagpakita po sila ng identity. Sa Quadcom executive session or private session, pwede niyang ipakita nang hindi isinisuwala sa publiko. Ipapakita niya sa mga congressman doon sa hearing na ito ang katunayan na may mga totoong tao na nakatanggap, no? Ito yung picture namin nung nakatanggap sila ng reward. Kasi sa PNP, no, sa NBI, CIDG, pinipicturean pero nakamask. May maskara. May documentation. Naprotektahan yung identity ng mga informant, at the same time, naprotektahan yung interest ng mga tao na hindi makurakot ang confidential fund. No, kaso wala tayong nabalitaan gano'n na ginawa ni VP Sara para patunayan na totoong tao ang mga nakatanggap ng confidential fund. Ichinek pa ng Quadcom sa PSA, may mga records, may mga nakita silang may records, pero sandamakmak din ang walang records. So, paano yan? Hindi niya pwedeng sabihin codename yan. Dahil meron pong nakitang mga legit na may mga totoong tao talaga. Paano yung 600 yata yun or 400 na hindi makita sa PSA? Diba? Daan-daang milyon ang usapan dito mga kababayan. So, paano yan patutunayan ni VP Sara, mga kababayan? Hindi po ba ngayon pangalan ng mga celebrity at saka ng prominent names sa politics? Ano ang susunod? Mga monarchy? Mga hari at reyna, baka mamaya pati yung bagong pope, makita natin ang pangalan sa resibo ng confidential fund, no? Diyos me naman, huwag nyo nang bigyan ng palusot yan, mga DDS. Sa ibang balita, mga kababayan, ibinasura ang reklamo ni dating Pangulong Duterte versus kay Chairman Abalos at kay General Marbil, pati yata kay General Torre, no? So, binasura po ang reklamo ni dating Pangulong Duterte. Ito po may kaugnayan sa pag-aresto sa leader ng KOJC na si Quiboloy. Ayan, mga kababayan, So, hindi po sila nananalo. And then, ito back in 2019, nagkaroon pala ng parang bangayan si Ice Siguera at si Cardema. Sabi dito ni Ice Siguera, ha 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 ha, sus, wag mo akong simulan Cardema.
hindi ako ang umubos ng oras sa NYC para sumipsip at gawing ninong at ninang ang lahat ng pwedeng makapitan para makasigurado sa pwesto. Tuwing meeting natin, na usually hindi ka naman nakikinig, ilang beses ko na sinabi sa iyo kung inalam mo ba ang sitwasyon ng mga kabataan sa area mo noong Commissioner for Luzon ka. Umikot ka ba para alamin kung ano ang mga pinagdadaanan nila? Though it is an issue, hindi lang NPA ang problema ng kabataan. Kung yan lang ang gusto mong ayusin, lumipat ka ng ahensya. Pero sige, huwag tayong mag-deviate sa issue. Ito lang masasabi ko, you have to be accountable for what you did to the NYC to achieve your political plans at huwag kang gumamit ng mga strategy na pailalim para lang manalo. Ayan mga kababayan, mukhang dati pa pala kino-call out na si Cardema. Kahit pa kapwa niya DDS, no, si Ice Guerra, talagang binabanatan siya noong 2019. And then, kung hindi ako nagkakamali, pati po si Dingdong Dantes na dating NYC chairman po ay nag-call out din kay Cardema. At ito po, bagong paandar po ng mga DDS, kumakalat po sa social media. From May 26 to June 15, 2025, ito na naman, OFW worldwide, zero remittance. Nag-zero remittance na sila dati, zero remittance na naman po ngayon, from May 26 to June 15. Grabe naman. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga DDS na sa halip na tumulong kayo para patatagin ang ekonomiya at para umusad po tayo sa pag-unlad, ang ginagawa nyo ay pinipigilan nyo ito. No? Dahil sa pagiging panatiko nyo at pag-idolize nyo sa ilang politiko or sa isang politiko, kinokompromise nyo ang kalagayan ng bansa natin. Wala kayong pakialam kahit mamulubi ang bansa natin, kahit bumagsak or sumadsad ang ekonomiya natin, gagawin nyo ang mga bagay para lamang mangyari yan dahil lamang sa idol nyo. Para sa idol nyo. Yan ang totoo Ginagawa nyo yan dahil nakita nyo na nasusukol ang mga idol nyo. No? So hindi talaga kayo makabansa. Kayo ay maka-idol nyo lamang. Makapolitiko kayo. Marami namang paraan para magpakita ng inyong protesta. Pero wag nyo naman sanang idamay ang bansa natin. Wag nyo idamay ang ekonomiya natin. Wag nyo idamay ang pag-usad, ang pag-unlad ng bansa natin. Pero yan ang ginagawa nyo. Pwede naman kayo magprotesta ng payapa. Pwede kayo magprotesta sa kalsada ng walang gulo. Pero yung magpoprotesta kayo na may magiging impact sa bansa natin, sa imahe ng bansa natin, sa ekonomiya, sa turismo, yan po ay foul para po sa akin, no? Yan po ay hindi maganda, hindi tama. Dahil lamang sa paghanga nyo, pag-admire nyo sa isang politiko na alam naman natin pare-pareho na may mga ginawang kasalanan na dapat managot. Kayo ay gumagawa ng mga hakbang na ang maaapektuhan ay tayong lahat pare-pareho. Hanggang kailan nyo to gagawin? Pangalawa nyo na to. Yung una, hindi naman kayo nagtagumpay. Eto na naman. Hanggang kailan nyo ito gagawin? Dadating at dadating ang panahon, magpapadala pa rin kayo. So, parang nonsense lang. Again, hanggang kailan nyo yung gagawin? Hanggat hindi nakakalabas si dating Pangulong Duterte? Mukhang matatagalan siya talagang makalabas doon. Kayo naman, wala naman kayong respeto sa due process. Wala kayong respeto sa batas. Alam naman natin pare-pareho na si dating Pangulong Duterte ay aminado, umamin siya na siya yung nagpatumba ng tao or siya mismo ang tumumba sa tao, na siya yung nag-utos, na siya yung mismo nagsabi. Alam niyo na, yung salita, itumba, itumba, itumba. Diba? Inamin naman niya yun sa Quadcom at sa mga public pronouncement niya. Aminado siya at siya pa nga yung atat na atat noon na dumating na yung ICC. Tapos andyan na, gumugulong na yung proseso, ini-implement na yung batas, may due process at pinoprotektahan naman yung kanyang karapatang pantao na kahit dati kayo ayaw na ayaw nyo sa human rights, yung Commission on Human Rights, tinanggalan nyo nga ng pondo I think 1,000 pesos lang binigay niyong pondo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon, nananawagan kayo ng human rights, due process, blah blah blah. Samantalang hindi niyo binigay sa mga inosenteng nadamay at nabiktima ng giyera kontra pinagbabawal na gamot noong time ni dating Pangulong Duterte. Bara-bara kasi yun Hindi organized.
out of hand, out of control. It gotten out of hand. Kaya maraming madamay, magulo, pati mga ninja cops, yung masasamang polis, ginamit ang polisiyang iyon para sa kanilang pansariling interes at kasamaan. Anong resulta? Ang daming nadamay na inosente, ang daming nadamay na bata, hindi naman naubos. Ang pinagbabawal na gamot, andyan pa din. Kasi nga, hindi tama ang polisiya at kahit mismo sila, yung hinahangaan nyo, si dating Pangulong Duterte, aminado hindi niya natupad. Si dating PNP Chief, Bato de la Rosa, implementor ng polisiyang iyan, aminado na hindi successful. Tapos ngayon, kailangan ng manugot ng dating Pangulong Duterte, galit na galit kayo, protesta kayo ng protesta at ayan ang ginagawa nyo, nagpo-protesta kayo na maaaring maapektuhan ng ating ekonomiya. Tama ba yan? Hindi kayo maka-Pilipino, maka-politiko lang kayo. Kaya ako nasasabi ko, ang sama ng ugali nyo, salbahe kayo, hindi nyo talaga mahal ang bansa. At dahil yung sinusuportahan nyo, yung idol nyo, maka-China, kayo naging maka-China na rin. Kahit hindi nyo gusto, kahit alam nyo sa puso nyo na mali, alam nyo sa puso nyo na mas gusto nyo kampihan ang mga Pilipino, ang ating mga kasundaluhan sa West Philippine Sea, alam nyo sa puso nyo na gusto nyo kontrahin, i-oppose ang China, pero hindi nyo magawa dahil yung idol nyo ay maka-China, pro-China. So yan po ang patunay na hindi kayo maka-Pilipino, maka-politiko kayo. Para kayong sunod-sunuran na lamang sa politiko. Kung ano yung ginagawa ng politiko nyo, sinasabi ng politiko nyo, kahit alam nyong mali, susuportahan nyo, papalakpakan nyo, kasi parang humaling na humaling kayo eh. Wala kayong nakikitang ginawang mali niya, kahit sandamakmak ang pag-amin na ginawa niya, sandamakmak ang ebidensya, sandamakmak ang testimonya laban sa kanya. Para sa inyo, wala kayong nakikitang mali. Anong klaseng mga Pilipino kayo? Tapos, yung pang mga confidential fund, yung pagbabanta, yung mga violenteng pananalita, at yung violenteng pinapakita sa mga CCTV na huli, yung anak na lalaki. Binabaluwala nyo yun. Para sa, pinanalo nyo pa nga eh. Mas sinuportahan nyo pa nga eh. Pambihira. Nakita nyo na sa CCTV na may ginawang mali, nanakit, nagbanta. Pero, binaboran nyo pa. Kayo ang nag-e-enable ng mga ganong uri ng politiko. Kayo ang sumusuporta, kayo ang nagluluklok. Pero gumaan ba? Gumanda ba ang buhay nyo? Mga kababayan, sa totoo lang minsan nakakapagod na magsalita, na magpaliwanag, mag-raise ng awareness dahil marami tayong mga kababayan na talagang walang pakialam at nagiging, in my opinion, sila po talaga ang nagiging simula ng problema at nagiging parte talaga ng problema. Pero patuloy po tayong magsasalita dahil may mga Pilipino pa rin na patuloy na nakikinig at handang sumama sa atin para sa pagbabago at pag-unlad ng bansa natin. Yun lamang mga kababayan, salamat po sa panonood. Sana po yung makapagbigay kayo ng opinion sa mga binahagi ko. Anong masasabi nyo dyan? Zero remittance na naman. Tapos yung pangalan ni Marian Rivera at ni Kong Cheljokno, nakasama sa mga resibo ng confidential fund sa DepEd. Ano pong masasabi nyo mga kababayan? Ilagay nyo sa comment section below at huwag nyo pong kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.